What is up mga kamot-mot? It's a beautiful Saturday morning today. So ngayon, I'm heading to UP Diliman to do another moto vlog. So what's in store for us today mga kamot-mot natin dyan, no? I-discuss lang naman natin along the way yung mga usual or mga bawal, mga pinagbabawal na guidelines ng LTO at the same time ng HPG sa mga aftermarket accessories na ikinakabit natin sa ating mga mot-mot, no? So, tara, samahan nyo ako at isa-isahin natin yan at himay-himayin natin. Paano nasabi? Himay-himayin! So, tara, samahan nyo ako at mag-ride muna tayo papunta doon. Then mamaya, alam nyo na gagawin ko mga kamot-mot. Mag-drone shot tayo sa UP. Okay, mga kamot-mot. Yan mga kamot-mot, ganda lang ng sikat ng araw ngayon mga sir. Hindi, wow. So dito na tayo ngayon mga sir sa UP Diliman. First things first mga kamot-mot, tulad lang sinabi ko kanina, i-discuss natin at iisa-isahin natin yung mga nabanggit ng LTO at HPGs na mga guidelines para sa mga ipinagbabawal nilang aftermarket na accessories, no? Unang-una syempre sa listahan natin mga kamot-mot, yung unang-unang pinapalitan normally, kadalasan kumbaga, yung mga exhaust pipes natin. Yan. Or minsan tinatawag nating calcal pipes. So yung calcal pipes, alam nyo naman, di ba? Na hindi ka magpapalit, yung stock pa din yung gagamitin mo. Pero ipapakalkal mo yung term. Will you please repeat para it? umingay siya or lumakas yung tunog ng ating muffler. So, ang base sa guidelines ng HPG at ng LTO, ang allowable number of decibel kapag tinest yan, tapos kapag tinest siya dapat at least nasa 2 meters ang layo. So meron silang testing device para ma-check ang lakas o ang number of decibel na nilalabas ng mga exhaust pipes natin, no? So ano ang pinaka allowable? So dapat hindi ka mag-exceed sa 115 decibel. So yun ang nasa guidelines ng LTO at saka ng HPG. So sa mga nagbabalak na bumili ng exhaust pipes at or ipakalkal ito, dapat hanggang doon lang ang mismong tunog or lakas ng ating mga pipes, no? Meron din akong nakita based sa na-research ko na kailangan mo din kumuha ng permit, no? Para ang tawag dito, actually ang exact term nila is modification permit. So kapag ka nakapag-secure ka nun, at ipinakita mo once na naharang ka ng agent, ng LTO agent or ng isang HPG, at na-present mo itong sinasabi kong modification permit, aba, all goods tayo mga kamot-mot. Next sa ating list, syempre, ay yung mga lights na ipinapalit natin sa ating mga mot-mot. So dapat ang allowable color lang na nasa guidelines ng LTO ay dalawang colors lang, no? White at saka yellow. So with regards naman sa mga signal lights, dapat sundin naman natin yung tatlong color na nasa guidelines din nila, yung yellow,
amber, tsaka orange. So other than that, dun sa tatlong colors na yon, bawal. The moment na nagpalit ka ng color ng signal lights mo, na let's say iba may nakikita ako pula, or iba blue, or hindi ko alam kung parang off-white na parang medyo bluish din, ayun, nako, sure shot mga sir. Huli ka. So next, siyempre, yung brake light natin, no? Yung iba din kasi mga pasaway, nakauna yung forma mga sir. So, yung iba, pag sa mga brake lights naman, may mga nakikita din ako, nagpapalit din ng kulay. So dapat ano lang ba ang allowed ng ng LTO, no? Siyempre yung color red lang, yung bright red lang na brake light. So other than that, nako, huwag na kayong pasaway mga sir. Huwag nyo nang unahin yung inyong papogi or paporma effect. Kasi kayo lang din ang maaabala, mga sir. Next mga kamot-mot ay yung tinatawag nating auxiliary lights. So sa mga auxiliary lights, meron mga guidelines din dyan, no? Hindi naman sa bawal, pero meron kang dapat sundin. Ano-ano yon? So una, dapat meron kang separate wired na connection nito sa ating mga mot-mot, at meron ka ding dapat na separate switch para dun sa auxiliary lights mo, no? Hindi siya dapat naka-direct dun sa mismong usual or yung stock switch mo ng ilaw. Pangalawa, dapat yung pagkaka-install ng mga auxiliary lights natin mga sir, dapat hindi siya above sa handlebars. So hindi dapat siya mataas. Pangatlo, meron din siyang tinatawag na yung pinaka-positioning ng auxiliary lights. So dapat based din dun sa guidelines na research ko is dapat pointed siya downwards. Hindi siya pwedeng nakadiretso or direct hit dun sa mga kasalubong nating mga motorista or mga nakakasabayan nating sasakyan sa kalsada, no? Shoutout sa inyo mga kapadyak. So yun, isa yun sa mga mga nakalagay sa guidelines. So pang-apat, siyempre yung color din. So allowed lang din is white and yellow. Other than that, wala, hindi na obra yung ganong A few moments later. Or hindi na siya i-allow talaga ng LTO, no? So sabayan lang natin tong mga ating mga kapadyak, mga kamot-mot. Ang dami nila, oh. Mga magbabarkada siguro tong mga sir. Good morning sa inyo mga sir. Idagdag din natin sa auxiliary lights mga sir yung number of auxiliary lights na nilalagay natin. So ang allowable lang is 2, no, sa unahan. At isa pa yung last para sa auxiliary lights din is dapat ang allowed lang din na number of bulbs is 6. So yung iba kasi doon parang alam ko sumosobre, kaya alam niyo yun, syempre mas yung glow niya mas matindi, so mas malakas. Next sa ating list mga sir ay yung tinatawag nating aftermarket rims. So yung mga mags, kasi yung iba after nila mabili yung mga mot-mot nila, ang nangyayari, nagpapalit agad sila ng rims, pinapaliitan. Kasi ginagaya nila yung thigh concept na tinatawag. So yun, bawal yun mga sir. Pinagbabawal ng LTO yun kasi unang-una, the moment na pinalitan mo yung diameter na allowed lang dun sa mismong stock mags mo or stock rim mo, pinalitan mo yun, ang unang-unang mako-compromise dun mga sir, syempre yung braking force mo. So kapag ka na-compromise yung braking force ng mot-mot mo, edi, di ba, delicates na. So wag niyo nang tangkain na gayahin yung mga thigh concept. So yun, next mga sir, eto actually hindi to bawal. Although may mga nakita ako or mga nabasa ako sa ibang mga forums na nahulit sila dahil dito sa additional na accessory na ito, no. Ito yung tinatawag nating crash guards. So yung crash guard, 'di ba? Parang sa akin, kaya ka nga naglagay ng crash guard para maging din, maging safety din sa
sa mismong fairings or sa pinaka-body ng mot-mot natin. Kaya ayun, na-roll out naman yung ano na yun, yung guideline sa base sa guidelines ni LTO, na-roll out naman yun mga. Pinaka bawal at hindi talaga inaalaw. So unang-una sa list ko, syempre, yung pagpapalit or pag-e-extend ng mga chassis natin. Ako, kita nyo yun, di ba? Yung iba din, di ba, pinapahaba yung mismong chassis ng motor. Hindi ko alam kung anong reason. So bawal yun, mga sir. So next mga sir, yung mga handlebars, no? Huwag kayo magpapalit ng handlebars. Iba parang in-extend, tapos basta may mga ano sila, may mga ginagawang modification din mismo dun sa pinaka handlebars natin. Then lastly, syempre, ay yung tinatawag nating rear set, no? Yung ito, yan, no? Nasa baba. Oo, nakikita nyo. So yan, yung mga rear set, nagpapalit yan, bawal din daw yan. So that's it mga kamot-mot. Hopefully meron kayong natutunan sa ating vlog episode ngayon. Para sa mga kamot-mot natin na hindi pa din ganun ka knowledgeable or nag-start pa lang din mag mot-mot katulad ko. So yun mga kamot-mot, natapos na tayo sa panibago nating episode. And as always, this is Kev Navato saying, ride safe, stay safe, and God bless. Break it down, y'all. Peace, mga kamot-mot. Retourner la page, c'est écrit sur ton tatouage.